Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. 12 barko ay papadala ng Japan sa Pilipinas para magbantay sa West Philippine Sea, katapusan na ng China. Talaga ba? Ito ang alamin natin mga kababayan, no? Mula po dito sa channel ni Ariel TV. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan sa kanyang channel, nandiyan sa ibaba ang full video link. Pa-click nyo lang po at supportahan po natin, no, ang kanyang mga video uploads. Alright? At muli, inanyayaan ko po kayong isubscribe ang ating channel. Pa-click na po ang subscribe button dyan sa ibaba at pakilike na rin ang ating video, pati na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga latest video uploads tayo, no? Bueno, alamin natin, no, bakit magpapadala ng barko ang Japan, no, dito sa Pilipinas. Alright, so wag na natin patagalin, umpisahan na natin to. Let's go. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Japan magpapadala ng 12 na barko sa Pilipinas, dami, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ang gobyerno ng Japan ay magpapadala ng 12 barko sa Philippine Coast Guard bilang bahagi ng pangako nitong palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa maritime security, sinabi ni Japan Prime Minister Kishida Fumio noong Sabado. Inihayag ito ni Kishida sa kanyang talumpati sa Kongreso ng Pilipinas sa Joint Special Session na ipinatawag para sa 2 araw na pagbisita ng Prime Minister ng Japan. Now, I would like to introduce some specific examples of our cooperation. First, security and defense cooperation. The last pillar of the new FOIP plan is extending efforts for security and safe use of the sea to the air. Japan has hitherto provided 12 ships to the Coast Guard to play a part in improving the Philippines' maritime security capability. Furthermore, a Japanese firm delivered a warning and control radar to the Philippine Air Force last month in order to improve air domain awareness. Also, yesterday, Japan agreed with the Philippines to provide coastal surveillance radars to the Philippines Navy as the first cooperation project in the world under Japan's newly established Official Security Assistance (OSA) this year. Japan will continue to contribute to the enhancement of the Philippines' security capabilities, thereby contributing to regional peace and stability. Furthermore, we concurred with President Marcos to commence formal negotiations on a Japan-Philippines reciprocal access agreement. Japan intends to further deepen strategic cooperation with the Philippines in the future. From this standpoint, I confirmed with President Marcos during his visit to Japan in February that we would work together to maintain and strengthen the free and open international order based on the rule of law. Grabe suporta ng Japan sa Pilipinas, no? Furthermore, during my visit to the United States in January, I expressed my strong determination to defend a free and open Indo-Pacific FOIP. Also, in March, I announced a new plan to realize the FOIP. Underlying this plan is our determination to lead the international community toward cooperation rather than division and confrontation, and to defend freedom and the rule of law at all costs. Today,
Today, I stand here to share with you my renewed commitment to further advance these efforts and to share with you my thoughts on how to do so. There are 4 pillars in the new FOIP plan. The first of these pillars is to uphold the principles for peace and rules for prosperity. This is the idea of building peace by confirming and promoting the basic principles that the international community should uphold. Ito ay sa itaas ng warning and control radar na inihatid ng isang Japanese firm sa Philippine Air Force, mga pagsisikap na pinaniniwalaan ng Japan na mahalaga sa pagpapanatili ng isang Free and Open Indo-Pacific o FOIP. Hindi ito ang unang pagkakataon na tinulungan ng Japan ang Pilipinas sa mga tuntunin ng kakayahan sa pagdepensa. Noong 2012, nangako ang Japan na magpapadala ng 12 barko na maaaring gamitin para magtatag ng minimum credible defense posture, sa gitna ng mga agawan at pagbabanta sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea, noong nakaraang Pebrero. Sinabi ni Kishida sa official working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na hinahangad niya ang pagpapatibay ng kooperasyon sa pagitan ng Japan, Pilipinas, at United States. Bukod sa tulong sa depensa, binanggit din ni Kishida sa pagpasa ng kasunduan sa pagitan nila ni Marcos na ituloy ang formal na pag-uusap sa Reciprocal Access Agreement, na magpapalalim pa ng estratehikong kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Iginiit ni Japan Prime Minister Fumio Kishida na ang West Philippine Sea ay dapat pinangangasiwaan ng batas at kaayusan at hindi sa pamamagitan ng pagpapairal ng puwersa sa rehiyon. Ginawa ng punong ministro ang pahayag sa naging pagharap at pagdalo nito sa isinagawang special joint session ng Senado sa House of Representatives. Ayon naman kay Kishida, ang trilateral cooperation sa pagitan ng Japan, Pilipinas at Estados Unidos ay isinasagawa na upang protektahan ang kalayaan ng paglalayag sa West Philippine Sea, aniya, upang mapanatili at mapalakas ang isang malaya at bukas na international order batay sa sinasabi ng batas. Mahalagang magkaroon ng multi-layered cooperation sa pagitan ng mga kaalyado at mga bansang may kaparehong pananaw. Kinumpirma rin ito na sa unang pagkakataon noong buwan ng Setyembre, ay nagpalitan sila ng opinyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US Vice President Kamala Harris upang paghusayin ang kanilang kooperasyon. Kung maaalala, ang Pilipinas at Japan ay kapwa hindi sang-ayon sa ginagawang pag-aangkin ng China sa soberanya sa mga isla na matatagpuan sa Exclusive Economic Zone ng Japan at Pilipinas. Nagbigay ng courtesy visit si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Philippine Coast Guard National Headquarters sa Maynila. Sa pagbisita, sumakay si Kishida sa BRP Teresa Magbanua, MRRV 9701, na isa sa 277-meter multi-role response vessel ng PCG na itinayo sa Japan, kasama ni Kishida sina Transportation Secretary Jaime Bautista at Ambassador of Japan to the Philippines Kazuhiko Koshikawa. Ang Prime Minister ng Japan ay sinalubong at tinanggap rin ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan. Kinilala ni Gavan ang Japan bilang isa sa pinakamapagbigay at matatag na partner ng PCG, partikular sa pag-upgrade ng mga kapabilidad nito at pagkamit ng modernisasyon. Sinabi ng PCG na mula nang italaga ito sa serbisyo ng Coast Guard noong May 2022, ang BRP Teresa Magbanua ay naging aktibo sa pagsasagawa ng maritime security at maritime safety operations sa mga exclusive economic zone ng Pilipinas. Para sa mas madaming update Alright, so yung mga babayan, no? So dito makikita talaga natin, no, na ganun kalaki, no? Ito nga, suporta na ibinibigay ng Japan, no, dito sa Pilipinas, lalong-lalo na, no, dyan sa mga Philippine Coast Guard natin, no? At pati yung mga Armed Forces of the Philippines, no, ay talaga namang sinusuportahan po ng Japan yan, no? At makikita natin doon po, no, sa 12 barko na yan, no, na ipapadala dito sa Pilipinas ng bansang Japan, no? Grabe yung commitment nila, no, para po sa mga maritime security, no, ng Pilipinas. 'Di ba? Napakalaking tulong po niya, mga kababayan. Okay, so yan, kayo anong opinion niyo diyan, no? Ano kaya masasabi ng mga pro-China dito, no? Comment down niyo na lang po dyan sa ibaba at atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli, iniimbitahan ko po kayong isubscribe, no? Kung bago ka pa lang dito sa ating channel, pa-subscribe na po ang ating channel
At pakilike na rin po ang ating video, pati na rin ang notification bell para ma-update kayo pa sa mga latest video uploads natin. Alright, so kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.